Yan ang gusto mo, di ba? Ipapakabit ko na sa anak ni Mang Sancho. Basta pag tayo naputulan ng linya ng telepono, hindi ko babayaran ng multa niyan, ha? Bayaan mo mawala ng telepono dito. Hindi pa pwedeng gamitin to. Kailangan i-charge muna. Saka malakas naman to eh. Siguro 500 feet kaya. Pwede naman i-off ang ringer niya, di ba? Wala eh. Hindi pwedeng i-mute. Ate, si Mrs. Castro po. Sabi, pagkatapos raw ni Roland, papuntahin sa bahay niya. May papaayos daw po. Roland, si Leia sa kabila, may ipapagawa raw sa'yo. Manang, pahingin ako. Mamaya na yan, pumunta ka muna sa daddy mo. Kasi naman, kanina ko pa sinabing ihanda na yan eh. Gutom na mga tao. Tulungan na kita, ma. Naku, wag na, wag na. Asikasuhin mo na lang doon yung asawa at anak mo, ha? Nanonood naman sila ng TV. Okay naman sila doon. Ako na yan, ma. Oh, kamusta naman kayo? Maigi naman. Ay, nako. Mabuti naman at naisipan ninyong magpasyal ngayon dito. Alam nyo ba na halos 1 buwan at kalahati yata na nitawag sa telepono, hindi nyo nagagawa? Busy lang kasi anak nyo. Madalas nadidistino siya sa probinsya. Kung minsan nga, 1 linggo siyang wala sa bahay. Bukas nga pupunta na naman siya ng Baguio. Mga 4 na araw yata siya doon. Ay, sobra. Sobra sa trabaho yung bunso ko. Lagi pang problema ang pera. Kaya nga ba, hinayaan ko nang tumira kayo dun sa isang bahay ko eh, nang walang upa. Hindi ba dapat nga kumikita ako ng pera dun sa bahay na yon? Kaya lang, syempre, bilang tulong ko sa inyo, eh, hindi ko na kayo sinisingil. Dahan-dahan lang sa gastos. Masyado ka namang sensitive. Ano ba akala ng nanay mo? Nagbubuhay rin ako dito at winawag na yung perang kinikita mo? Ba't akong tinatalakan mo? Ba't di siya ang awayin mo kung napipikaw ka? Putang ina, magdadrama ka na naman. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa banyo. Uupo ako sa trono. Di ba reyna ako? Ano? Ano sabi mo? Galing-galing talaga o sa uulitin, ha? Ayan, mag-iingat ka. Teka, bye-bye. Sige, sige. Bye-bye.